Okay, so good afternoon sa inyo class. I hope naririnig nyo ako ng maayos so that we can properly start doon sa inyong lesson 1 sa Math 171 Differential Calculus or Calculus 1 for Engineers. So our lesson 1 dito sa Math 171 nyo is Introduction to Differential Calculus. Bibigyan ko kayo ng mga ideas kung ano ba yung mga ginagawa natin usually sa Math 171 ninyo. For the definition of terms muna tayo. Sabi dito, differential calculus is the mathematics of the variation of a function with respect to changes in independent variables, the study of slopes of curves, accelerations, maxima and minima by means of derivatives and differentials. So sabi dito class, yung differential calculus, ito yung ginagamit natin sa pagsosolve ng mga variations ng functions, sa pagsosolve ng mga slopes, ng mga curves, ng accelerations, ng maxima and minima, and ginagawa natin yun or sinusolve natin yung mga yun by means of derivatives and differentials. Eto class, yung mga na-mention dito, yung slope of the curves, accelerations, maxima and minima. Eto class, later on, pag-uusapan natin yung mga yan sa subject natin na yan. Pero ngayon, introduction muna tayo. And pag-uusapan din natin class dito sa subject natin na to, ito yung pinaka-importante sa subject natin, yung derivatives, tsaka yung differentials. Okay? Next, we have a function is a set of ordered pairs of numbers x and y. So, ito class yung tinatawag natin. Sa algebra nyo, tinatawag din natin siya usually na coordinates. Where yung x nyo is yung abscissa and yung y value nyo is yung ordinate. Okay? In which two no distinct ordered pairs have the same first number. So, halimbawa, nagbigay ako sa inyo ng set of ordered pairs. Mag-example ako dito, class. Halimbawa, nag-example na meron kayong set of ordered pairs. 1, 2, 3, 4, 5, tsaka 6. Tapos 7 and 8. Halimbawa lang to class and so on. Mapapansin nyo class, na yung first numbers natin, which is itong 1, 3, 5, tsaka 7, hindi sila magkakamuka. Pagka class, meron kayong set of ordered pairs, tapos hindi sila nagkamuka-muka, yun itatawagin nating function. Pwede natin siyang matawag as function. Pero class, halimbawa, so this is a function. Pero class, halimbawa, ang example sa inyo is 1 and 2, 1 and 4, tapos 5, tsaka 6, 7, tsaka 8. Mapapansin nyo class, na yung first order, yung first number ng inyong ordered pairs, which is itong 1, ay magka-same sila. So, hindi na yan function class. Again, kapag meron kayong set of ordered pairs tapos hindi magkakamukha yung first number, that is a function. Pagka naman hindi class, pagka naman magkakamukha, merong magkamukha kahit dalawa lang yan, that is not a function. Okay? And class, dito sa set of ordered pairs natin, yung domain at saka yung range natin, makukuha natin yan, makaklasify natin yung domain at range natin by looking at the values of x and y. Yung domain natin class, that's the value of x. Yung mga values ng x nyo class, yung tinatawag nating domain. So, values of x. Yung range naman nating class, makaklasify natin siya kapag tumingin kayo dun sa values ng y natin. So, eto yung ating range, values of y. Pero, syempre, hindi naman to actually kasama sa differential calculus. Pero, syempre, for introduction, and tuturuan ko rin kayong mag-evaluate ng mga functions mamaya. Kung paano magsasolve ng functions. Basta tandaan nyo muna yung mga yan kapag set of ordered pairs tapos hindi magkamukha yung first number, that's a function. Kapag merong magkamukha, that is not a function. Yung domain nyo, makukuha nyo yan or makaklasify nyo yan by looking at the values of x. On the other hand, yung range naman, makukuha nyo or makaklasify nyo yan by looking at the values of y. Okay?
So, meron tayo ngayong function, halimbawa, f of x, or kaya naman ito, y is equal to f of x. This is a type of function where pwede natin itong basahin as y equals function of x. Mag-example ako sa inyo, class. Halimbawa, meron kayong given function that is y is equal to 3x minus 5. Halimbawa, example. Ito, class, nakikita nyo na y is equal to f of x. Tinatawag natin yan as y equals function of x kasi, class, function ng x yung given sa kanya. Ito naman, class, y is equal to 3x minus 5. That is a type of function of x kasi ang variable niya, class, is x. Paano naman, class, kung ang given sa inyo is ganito? So, this is a function of x. So, linawan ko yung sulat ko. This is a function of x. Pagka naman dito, class, may given, halimbawa sa inyo, z is equal to 4y minus 7. So, ang mapapansin nyo, class, yung z nyo is naka-equate dun sa variable na y. Ito yon. Ito. And therefore, class, instead of calling that as function of x, that is a function of y. Again, malalaman natin kung anong function siya. Halimbawa, function of x, function of y, function of z. Depende, class, sa variable niya. Kapag ang variable niya, class, ito, is x, therefore, function of x yan. Pagka naman, class, ang variable niya is y, therefore, class, function of y yan. Okay? So, ulit ko ulit to dito. Y is equal to function of x. Tandaan nyo, class, na yung y natin, ito yung tinatawag nating dependent variable. So, tandaan nyo to, class, mga sinasabi ko, ha? Kasi baka isama ko sa quiz. Yan, class, yung tinatawag nating dependent variable. Whereas, ito naman, class, yung f of x natin or yung x natin, ito yung tinatawag nating independent variable. Pansinin nyo, class, papakita ko sa inyo kung bakit tinawag na dependent at independent variable yan. Halimbawa, may given function ako, y is equal to x. Magseset ako ng values ng x. So, maglagay ng table na ganyan, x tsaka y. Magseset ako ng values ng x where, halimbawa, 1, 2, 3. So, ayan. Yung values ng x natin ba na yan, nakuha ba natin galing sa y? Yes or no? So, definitely hindi. So, definitely, class, hindi. Kasi sinet lang natin yan eh. Pero, class, kapag ka, class, sinubstitute nyo dito, sa value ng y yan, halimbawa, sinubstitute natin. Substitute nyo, class, yung values ng x nyo, which is ito, 1, 2, 3. Pagka sinubstitute natin, class, yung x is equal to 1, ano ang mangyayari dyan? O, dito tayo sa baba. Y is equal to 1. Diba? Pag pinalitan nyo, class, ng 1, yung x nyo dito, ang magiging value ng y nyo is 1. Paano naman, class, pag pinalitan natin ng 2, yung value ng x dito? E di yung y nyo is magiging equal to 2. Diba? So, ayan yon, y is equal to x yan. Pag pinalitan nyo, class, y is equal to 2 na yan. On the other hand, kapag ka naman, class, pinalitan nyo ng 3, yung value ng x nyo dyan, syempre, automatic, ang value ng y nyo dyan is 3 din. Therefore, class, mapapansin nyo na yung values ng x, wala siyang pakialam doon sa values ng y. Hindi natin nakuha yung values ng x gamit yung y. Pero yung y, nakuha natin yung values ng y gamit yung values ng x. Therefore, pwede nating tawagin na yung x nyo is your independent variable, whereas yung y nyo is your dependent variable. Kumbaga, yung y nyo, class, is nakadepende yung magiging value niya sa values ng x. So, ganun lang yun. Okay? So, yan. Yan yung ibig sabihin ng function. Next, graph of basic functions. Meron kasi, class, nakalagay sa modules nyo ng mga graph of basic functions dyan. So, itatry natin dito yan, class, kasi ayoko naman na makita nyo lang sa module nyo na nakagraph na siya pero hindi pinakita kung paano siya nag-graph. Okay? So, ipapakita ko sa inyo, class, kung paano mag-graph pero 6 yata yung nandyan. 3 lang ipapakita ko kasi pare-parehas lang naman ang process yan. Okay?
So, first, try natin i-graph yung f of x is equal to x or tinatawag nating identity or linear function. Ang first step na gagawin nyo, syempre, is isulat nyo class yung f of x as y. So, ang gawin natin, palitan nyo class yung f of x ng y, therefore, that becomes y is equal to x. Okay? Next step is mag-set kayo class ng values ng x para i-substitute nyo and then makukuha natin yung values ng y. Mag-set kayo class ng values ng x, gumawa kayo ng table na ganyan. This is your x and this is your y. So, lakihan natin. Ayan. This is your x and this is your y. Mag-set kayo class ng values ng x kahit ano. Pero ako, usually, pag nagsiset ako ng values ng x, sinisimulan ko lagi sa negative, tapos papunta sa positive. Kagaya na to. This is negative 2, negative 1, 0, 1, at saka 2. Okay? So, ang gagawin nyo, syempre, kung nag-set kayo class ng values ng x, isa-substitute natin yan doon sa x nyo para makuha natin yung values ng y. Again, first step, palitan nyo class yung f of x ng y. Next step is mag-set kayo ng values ng x para i-substitute and then makuha natin yung values ng y. So, itry natin. First, i-substitute natin yung negative 2, which is ito. So, y is equal to x yan. Therefore, pag sinubstitute nyo class sa x yan, that becomes negative x. Ay, that becomes negative 2. Okay? So, therefore, ang value ng y nyo, kapag ka negative 2 yung x nyo is negative 2 also. Proceed tayo, class. Kapag ka, class, pinalitan nyo yung x nyo ng negative 1, ang magiging value ng y nyo is also negative 1. So, therefore, kapag ka ang x nyo is negative 1, y is also negative 1. And then, continue. Siyempre, kapag ka pinalitan natin ng 0 yung x, yung y nyo is 0 din. O, 0 yan. Next, kapag ka, class, pinalitan nyo yung x nyo ng positive 1, your y also is positive 1. So, therefore, positive 1 ito. And then lastly, we have positive 2. Pag sinubstitute nyo class yung positive 2 dun sa x nyo, ang y nyo is also positive 2. So, ayan. Okay? And then after that, yan na ngayon class yung ordered pairs nyo. Ayan, no? So, 2, 2, negative 1, tsaka negative 1, 0 and 0, positive 1 and positive 1, and then positive 2 and positive 2. Okay? So, igagraph natin ngayon yan. So, gagawa tayo class ng Cartesian plane. Para doon class sa mga hindi familiar sa Cartesian plane, eto class yung tinatawag nating Cartesian plane. So, igagraph natin. So, gawa lang ako ng straight line na vertical and then gawa lang ako class ng horizontal na straight din. Okay? Pwede nyo extend dyan. It's up to you, class. And then, lagyan natin ng arrow. Eto class yung tinatawag nating Cartesian plane. Okay? And then, after nyo class makapaggawa ng pa-cross na ganyan, your right is your positive x, your left side is your negative x, yung nasa taas nyo class is your positive y, and then yung nasa pinakababa nyo is your negative y. Yung nasa ibaba pala, I mean. After that class, gumawa kayo ng scale. It's up to you class kung ano yung size ng scale nyo. Pero class, kapag mag-i-scale kayo, mas maganda na uniform scale nyo. Pwede kayo class mag-set ng scale na from 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pwede yun. Halimbawa, 0, 1, 2, 3, 4. And then pwede nyo pang i-extend yan. This is your positive 1, positive 2, positive 3, and then positive 4. Yung nasa left nyo naman is negative 1, negative 2, and then negative 3. So, pwede nyo pang i-extend yan. It's up to you, class. Pero ako kasi, ang ginagawa ko, kung ano class yung pinakamalaking value na nasa table ko, yun na inilalagay ko para hindi na ako mag-drawing. Kapag ka nasa taas, syempre ganun pa rin yan. Positive 1, and then positive 2. Pwede nyo rin i-extend yan, kaya may arrow yan, okay? And then nasa baba, syempre negative 1, negative 2, and then negative 3. Okay? So, ang gagawin nating class, ito class tinatawag nating Cartesian plane. Tandaan nyo class na yung nasa center is tinatawag nating origin. 0, 0 yan. Okay? Ang gagawin nyo, first step, i-graph nyo tong una, negative 2 and negative 2.
Tandaan nyo, class? So, from center, bilang kayo ng dalawa to the left kasi nandyan yung negative. Uunahin nyo lagi, class, i-graph yung x, okay? So, from dito, 2, 3. Ay, hindi. I mean, from 0, 1, 2. Negative 2. And then, tataas kayo, class. Tataas kayo, bababa kayo kasi nandun yung negative 2 nyo. Negative 2 yung x nyo, therefore, to the left. And then, negative 2 yung y nyo, therefore, pababa. Bilang kayo, class. 1, 2. Eto, class, yung inyong first point. This is your negative 2 and negative 2. Okay? And then, graph natin yung iba pa, class. Negative 1, negative 1. Asan ang negative 1? Yung negative 1 ng x nyo is nasa to the left din. From 0, 1. Tapos, bababa kayo kasi negative 1 yung y nyo. Therefore, negative 1, ito yun. So, ito yung inyong negative 1 and negative 1. Okay? Next step is yung 0, 0. Yung 0, 0 nyo, class, is nasa origin lang yan. Ito lang yan. And then next is yung positive 1 and positive 1. Yung positive 1 nyo, to the right na yan kasi positive yung x. So, to the right 1. And then upward yan kasi positive 1 din yung inyong y. So, ito. Diba? So, positive 1. Therefore, unahin nyo lagi, class, yung x to the right and then upward. Therefore, this is your 1, 1. And then lastly, meron tayo, class, na positive 2 and then positive 2. So, to the right, yung positive 2, so bilang kayo 1, 2. And then upward, 1, 2. So, ito, class, yung inyong 2 tsaka 2. So, ito yung inyong 2, 2. And then, kapag ka, class, ginraph natin yan, igagraph natin, syempre. Mag-start kayo kahit saan. O, igagraph natin. So, medyo malaki, no? Sulitan natin. Ayan. Pagka, class, iginraph natin yan, ganyan ang magiging itsura niyan. So, ganito rin, class, yung nakalagay sa inyong module, straight line na graph. Tandaan nyo, class, na kapag ka-identity or linear function, linear, pag sinabi natin, class, linear, automatic, class, na ang graph niyan lagi is straight line. And kapag ka sinabi rin natin, class, na linear, ang power ng x nyo is 1. Nakalagay, yung power niya is 1, pero hindi lang natin sinusulat kasi linear, kasi 1 siya. Okay? So, ganito, class, ang power. Ibig sabihin, halimbawa, meron tayong x is equal to 0, meron tayong x is equal to 1, ay, x raised to 1, meron tayong x squared, and then meron tayong x cube. Ang equivalent na to, class, kahit ano, class, erase nyo sa 0, tandaan nyo, kahit variable pa yan or number, that is always equal to 1. Yung x raised to 1 natin, kapag ka naka-raised to 1 yan, syempre, hindi na natin sinusulat, x lang yan. And then, syempre, yung x squared, sinusulat natin yan, kaya x squared yan, and then yung x cube is still x cube. Ang power, class, tandaan, ulitin ko, kapag ka linear function, tatandaan nyo, class, na ang power lagi dito is 1. Pero syempre, hindi natin sinusulat yan kasi 1 lang yan. Okay? And, again, kapag ka linear function, ang graph nyo lagi is straight line. Okay? So, ayan na siya. Ganyan lang siya, class, mag-graph. Next, proceed tayo sa next function natin. Meron tayo, class, tinatawag na quadratic function. Paano naman, class, kapag ka quadratic function yung i-graph natin? E di, ganun pa din. Palitan nyo, class, yung f of x nyo ng y. Anong first step natin kanina? Ganun din, di ba? Palitan natin yung f of x nyo ng y. Tama? Therefore, this becomes y is equal to x squared. Next step, mag-set tayo ng values ng x para makuha natin yung values ng y. Di ba? So, ganito. So, ganun pa din. Ako, hindi ko na binabago pag nagsiset ako. Pero pwede nyong baguhin. Pwede nyong gawing, ano ba? O, taasan naman natin. Negative 3, negative 2, negative 1. So, extend natin. 0, 1, 2, at saka 3. So, ganun pa rin yan, class. Magsiset lang kayo ng values ng x, tapos kukunin nyo yung values ng y. Pero, syempre, maiiba ng konti yan. So, kapag ka, class, pinalitan natin ng x is equal to negative 3, yung x nyo dito, x squared yan, di ba?
So, kung papalitan natin ng x is equal to negative 3 yan, therefore, this becomes negative 3 square. Kapag simplify natin yan, negative 3 squared is 9. Paano ba class nagiging 9 yan? Para dun sa mga hindi nakakaalam, ganito yan. Negative 3 squared is equal to dalawang negative 3 lang yan. O, dalawang negative 3 pag multiply nyo. Negative times negative. Negative times negative, di ba positive? 3 times 3. O, 3 times 3, that is positive 9. Okay? So, kapag like signs, pinag-multiply nyo, that is positive. Pagka opposite signs, magkaiba, halimbawa, negative isa, positive isa, negative yun. Okay, therefore, positive 9. Pero yung positive na yun, hindi natin sinusulat yan. So, eto is 9. Kapag naman class negative 2 yung inyong x, y is equal to negative 2 squared. Therefore, that becomes positive 4. So, 4 ito. Next, paano class kapag negative 1 yung inyong x? That is negative 1 squared. Therefore, y is equal to 1. So, 1 ito. Kapag 0, syempre 0 yan. Pagka in-square niyan, 0 yan. 0 pa rin yan. Paano kapag 1, yung x nyo? O, i-mental nyo na lang, 1 squared. E di 1 pa din. Paano kapag positive 2 yung inyong x? Positive 2 squared. E di 4. O, paano naman kapag 3? 3 squared, that is 9. Okay? So, kapag nakuha na natin yung ordered pairs natin, i-graph na natin. Pwede na tayo class mag-graph. Gawa ulit kayo class ng Cartesian plane, kagaya nung kanina. Gawa tayo. Isa sa x, isa sa y. So, ayan. So, lagyan nyo ng arrow. Ang gagawin ko class, i-modify ko. Kasi class, ang highest value nyo dyan is 9 doon sa y, di ba? So, medyo mahirapan tayo dyan. So, yung gitna, that is 0. I-modify ko yan, class. Gagawin ko, 1, 2, 3, 4. So, gagawin ko, class, pwede ko, class, iba-ibahin yan. Gawin kong positive 2, positive 4, positive 6, positive 8, and then positive 10. Pwede yan. Pero sabi ko nga sa inyo, class, kapag nag-scale kayo ng 2, 4, 6, 8, dapat yung scale nyo rin dito sa ibaba is ganun din. Negative 2, negative 4, negative 6, negative 8, and then negative 10. Ganun din sa right. Pero actually, pwede nyo baguhin yung sa right. Pero dapat yung sa vertical is same. Pero para uniform yung maging graph nyo, so gawin nyo, this is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yan. So, dito sa kabila is negative 2, negative 4, negative 6, negative 8, negative 10, negative 12, negative 14, and negative 16. Pwede nyo pang i-extend dyan, pero kapag naabot nyo na yung maximum, ano bang maximum value dito? Positive 9 lang naman, so okay na yan. And then, ready na tayo mag-plot. I-plot natin class yung negative 3 and positive 9. Negative 3 is to the left kasi negative siya. So, pero class, wala kayong nakikitang negative 3 dyan. Therefore, nasa gitna yan. Diba? Ito class yung negative 3. Nasa gitna ng negative 2 and negative 4. So, to the left, tapos positive 9, aangat yan. So, ang 9 nyo class, ito, nasa gitna ng 10 tsaka 8. This is your 9. Therefore, pag pinagtapat nyo yan, ito yan. Okay? Next is negative 2 and positive 4. Negative 2 class is ito, to the left. And then positive 4, ito. Next, we have negative 1 and positive 1. Negative 1 nyo is nandito. And then positive 1 nyo is nandito. Therefore, ito yan. Ayan. And then next, we have 0 tsaka 0. Diba? 0 tsaka 0, ito. 0, 0 class is nasa origin lang yan lagi. So, hindi nyo na kailangan sukat-sukatin pa yan. And then, next tayo, positive 1 and positive 1. Positive 1 to the right. So, ito yung 1. And then, positive 1, nandito yan. Ayan. Another point, we have 2, positive 2 and positive 4. Positive 2 to the right yan. Ito yung 2 nyo. Ito yan, di ba? And then, positive 4 is ito. So, therefore, to the right, and then tataas ka, positive 4. Ayan yun. And then next,
Lastly, we have positive 3 and positive 9. Positive 3 to the right yan, ito ang inyong positive 3. And then positive 9, aangat kayo, ito ang 9 nyo. Ito. Therefore, aangat kayong ganyan. Ito class yung inyong positive 3 and positive 9. Pagka class, ginraph natin yan, igagraph natin, ganito yung magiging itsura niyan. Ayan, perfect. O, diba? Pagka class, ginraph nyo yan, ang magiging itsura niyan is letter U. Hindi yan V ha, letter U yan. Curve dong nasa ibaba, curve. Pagka class, trivia ulit. Basic geometry. Pagka class, ang function nyo is naka-square, automatic lagi class, tinatawag natin niya quadratic. Okay? And kapag ka quadratic class ang inyong function, automatic class na ang graph nyo is parabola. Okay? So, tandaan nyo yung class na kapag ka ang graph, kapag ka naka-second degree or naka-square, that is quadratic function. And kapag ka quadratic function, ang graph nyan class is parabola. Okay? So, meron tayong different types of parabola. Explain ko na din dito. Meron tayong parabola opens upward, meron tayong parabola opens downward, meron tayong parabola opens to the right, and meron tayong parabola opens to the left. Ito class is parabola opens upward. Okay? So, yan yun. And before we proceed doon sa last na graph natin, kukunin pala natin class yung domain tsaka range. Kukunin natin yung domain tsaka range ng inyong ordered pairs. Domain at saka range. Pagka class, kinuha nyo yung domain tsaka range, sabi sa inyo kanina dito, na ang domain class is yung values ng x, and yung range class is yung values ng y, di ba? O therefore, tingin kayo class sa values ng x. Pag tinignan nyo class yung values ng x, may nakikita ba kayong imaginary number? Ang imaginary number class is yung letter I. Imaginary. Nangyayari class ang imaginary number kapag ka class merong square root na negative value. Halimbawa, square root of negative 1. So, imaginary number yan. Ang tanong, meron ba kayo class nakikita na, negative na nasa loob ng square root? Dito class, dito kayo tumingin sa x values. Wala. Therefore, hindi yan imaginary, real numbers yan. Next tayo, meron ba kayong nakikita na negative numbers sa values ng x? Yes. Meron kayong negative 2, negative 1. Next tayo, meron ba kayong nakikitang 0? Meron. And meron ba kayong nakikitang positive values? Yes, meron. Kapag ka class, nag-set ba ako ng 1,000 sa x, makakakuha kayo ng, pwede ba yon? I mean, pwede ba tayo mag-set ng 1,000 na values ng x? Yes, pwede. Kahit ano yan class, kasi extending up to the right and left yan. Therefore, class, ang classification ng ating domain is all real numbers. Ayan. Malalaman natin class kung all real numbers kapag ka class, kahit anong number ibigay mo sa kanya, pwede, except imaginary. Okay? Punta naman tayo class sa value ng range nyo, yung y values. May nakikita ba kayong imaginary number o letter I or negative number na nasa square root? Wala. Meron ba kayong negative values? Yes. Meron ba kayong 0? Yes. Meron ba kayong positive numbers? Yes. Therefore, class, ang range nyo is also all real numbers. Dito tayo, class. Dito naman tayo, class, sa ating quadratic function. Ano, class, ang domain at saka range dito? Ano ang classification ng domain at saka range dito? Tingnan nyo, class, yung x values nyo. May nakikita ba kayong imaginary number? Wala. May nakikita ba kayong negative number dyan? Yes, ito oh. Tatlo pa nga eh. Meron ba kayong nakikitang 0? Yes, ito. May nakikita ba kayong positive numbers? Yes, ito. Ang tanong, ano kaya ang classification niya, class? Pwede ba tayo mag-set ng malaking value dyan? Yes, pwede yan. Pwede rin ba tayo mag-set ng malaking negative number dyan? Yes.
Therefore, class, ang classification ng inyong domain para sa ating quadratic function is all real numbers also. Again, pag sinabing real numbers, hindi siya imaginary. Pag sinabi natin imaginary, hindi siya real numbers. Ganun lang yun, ha? So, punta naman kayo class dito sa domain natin, ay sa range, sa y values. May nakikita ba kayong imaginary number? Wala. May nakikita ba kayong negative number? Wala. May nakikita ba kayong positive number? Yes, madami yun. Ang dami ng positive numbers. May nakikita ba kayong zero? Yes, ito. Therefore, class, ang range natin is mababago ng konti. Kumbaga, titingnan nyo yung lowest number nyo. Ang lowest number nyo dyan is 0, wala kayong negative numbers. Therefore, ang classification ng range natin is greater than or equal to 0. Ayan. So, ayan. Pwede nyong sabihin, class, na yung range nyo is greater than or equal to 0. Ibig sabihin ng greater than, mas mataas sa 0, that is your positive numbers, and equal siya sa 0 kasi meron kayong 0. Or, kaya naman, in words, pwede nyo sabihin na all real numbers except negative numbers. Ayan. Pwede nyo sabihin na ganyan, class. All real numbers naman din kasi talaga yun. Kaso lang, walang negative number. So, pwede yan. Okay? For the last graph na meron tayo before tayo mag-proceed doon sa evaluation of function, sobrang importante rin na to, class. I-graph natin, class, yung absolute value function. So, try natin. First step, kagaya lang din nung kanina, palitan nyo, class, ng y, yung f of x nyo. Therefore, this becomes y is equal to absolute value of x. Ang absolute value symbol, class, is yung nakikita nyong dalawang vertical line sa gilid ng x. So, paano ba, class, nagwo-work ang absolute value? So, dito tayo. Ano, class, ang absolute value ng negative 3? Ano, class? Pagka sinabi natin, class, absolute value, kukunin nyo, class, yung absolute value ng number na nasa loob niya. So, therefore, ano, class, ang absolute value ng negative 3? Is still positive 3. Ano naman, class, ang absolute value ng positive 3? Is still positive 3. Eh, what about, class, yung 0? Therefore, 0 yan. Eh, paano naman, class, kapag ka absolute value ng negative 1? 1 yan. Positive 1. Kapag ka naman, class, positive 1, absolute value ng positive 1 is still 1. Okay? So, tandaan nyo, class, na kapag constant, kinukuha natin absolute value, laging positive lang yun. Okay? So, dito, ganun pa din. Mag-set tayo ng values ng x para makuha natin yung values ng y. So, wag na nating damihan para hindi matagal mag-graph kasi kahit ano naman iset nyo dyang values, ganun din yun. So, negative 2, negative 1, and then 0, positive 1, and then positive 2. So, pagka kinuha natin, class, sinubstitute natin yung value ng x natin dito. Halimbawa, y is equal to absolute value ng negative 2. That becomes positive 2. So, therefore, if x is negative 2, yung y nyo is positive 2. Next tayo, ano ang absolute value ng negative 1? O, di positive 1. What about 0? O, di 0. Positive 1 is still positive 1. Yung positive 2 is still positive 2. Okay? And then, last step, syempre, i-graph natin yan. I-graph natin. So, isang pa vertical, tapos isang pa horizontal, tapos lagyan nyo ng arrow. This is your negative y, this is your positive y, positive x, and then negative x. Okay? Tapos, maglagay kayo ng 0 sa origin, and then positive 1, positive 2. Okay na yan. Positive 1, positive 2, negative 1, negative 2, negative 1, and then negative 2. I-graph natin, class. I-graph natin yung negative 2, positive 2. Negative 2, so to the left yan. So, 1, 1, 2. And then positive 2, upward yan. Dito yan. This is your negative 2, positive 2.
Next, we have negative 1, positive 1, negative 1, positive 1. Ito yun. And then 0, 0, nasa gitna yan. Tapos meron tayong positive 1, positive 1. So, positive 1 to the right, positive 1 sa y upward. Ito yun. And then next, we have positive 2 and positive 2. So, 1, 2. And then upward, 1, 2. So, ito yun. And then, after yan, syempre, igagraph natin. Pagka-class, ginraph nyo yan. So, ganito yung magiging itsura niyan. Kung kanina pa letter U, yung nakuha nating graph, this time pa letter V. Sa tingin nyo kaya bakit? Sabi ko sa inyo, class, straight line ang graph kapag ka linear function. Kapag ka linear function, ang exponent niya is 1 only. Kapag ka class quadratic, naka-curve yan, therefore parabola yan. Since class, itong absolute value nyo is wala naman siyang square, ang exponent lang din naman niya is 1, therefore, straight line siya. Hindi siya pa letter U. Okay? So, naintindihan ba, class? So, paulit-ulit lang yan, class. Pwede nyo itry yung ibang graph dyan. Mapapansin nyo na kapag ka nag-set kayo ng values ng x, makukuha nyo yung y, and then maigagraph nyo sila. Basta tatandaan lang na kapag ka ang exponent is 1, straight line siya. Kapag ka 2 pataas, naka-curve na siya. Okay? So, ganyan lang, class, mag-graph. This is your part 1 sa introduction of to differential calculus. Ito class yung part 1. Putulin ko muna dito. And then nag-proceed tayo sa evaluation of functions doon sa part 2 nyo. This is very important kasi dito ko malalaman kung gaano na kayo kahasa sa algebra. So proceed na kayo class doon sa part 2. So thank you so much.